Hulog. Yung mga marupok Para sa hindi dito. alam. Hello, love viewers! It's late. It's still welcome to our vlog. So for today guys, meron naman tayong panibagong vlog. And for this week, it's going to be very technical. Very technical. So very technical tayo. Bakit this whole week, ang mga vlogs lang namin is all about Arkila. So ano nga ba yung Arkila? Previous vlog namin na this one, din-explain namin kung ano ba yung Arkila, yung business namin. At the same time, ano yung ginagawa doon, ano yung business or services na in-offer namin. Paano maging business-minded? Millionaire mind. Yan. Business-minded lang. Kasi ngayon, simula May 15, nagkaroon kami ng parang new normal na policy sa Arkila para maibalik natin yung parang yung parang sigla ng mga local businesses. Yung mga local businesses, yung mga small businesses, nalulugi kasi wala talagang kita. Yes. Kaya gumawa kami ng paraan kung paano kami makakapagbigay ng serbisyo sa mga tao. Yes, Serbisyo that's right. Alam mo, ano yung public servant eh. Serbisyo sa tao. So, ngayong, ang bablog namin, bali 4 series to. So, sa 4 series na yun, ipapakita namin yung different cameras and also how to use them. Also, tips and tricks. And tricks kung paano mas magiging maganda yung photoshoot nyo or yung vlogging nyo or kung saan nyo man ginagamit yung camera na nirerentahan nyo. So, without a freaking ado, let's start Fujifilm X-A10 tutorial. So, this is Fujifilm X-A10 as you can see. Yan. So, si Fujifilm XA10 is part siya ng X-System family ng mga Fujifilm cameras. This is a mirrorless camera. So, now let's go to the specs. So, una, yung bigat niya, 331 grams. Tapos, dimensions, 117 by 67 by 42. Hindi ko alam. Millimeters. Millimeters ko Yan. So, sa bigat, actually, mas mabigat to as compared sa mga mirrorless na Canon. Yan, yun yung napansin namin. Yung isang specs din nito, itong 3-inch niya na tilting screen. So, advantage yun kasi pwede kang mag-selfie. Automatic yan, pag inangat mo yan, babaliktad din yung screen para makita mo ng tama. Yes, that's right. So, gato lang siya. Pakita ko sa inyo. Yan. So, this is the actual footage, kung nakikita nyo, ng Fujifilm XA10 using a ang tawag ito? Selfie mode ng Fujifilm XA10. Yan. So, also meron siyang ISO na 200 to 6400. Meron siyang 16 megapixel APS-C CMOS sensor. So, referring dun sa lens. Mismong lens yun. And also, meron din pala itong flash. So, yan. So, meron siyang flash na parang very, classic. Diba? Ganda yung itsura niya. Parang retro. Yun. Tamang word. Hindi siya classic. Retro. Very retro yung itsura ng camera. Built-in Wi-Fi yung camera, so it produces its own connection kung saan seamless and wireless nyo matatransfer yung mga photos, images, videos nyo, lahat ng files nyo dito sa loob ng camera sa inyong phone directly. Meron lang kailangan kayong app na i-download. Yes, and we will discuss it later on. What is included sa Fujifilm XA10 if you are going to rent it sa Arkila? Yes. Okay, so first of all, meron tayong camera itself and its kit lens. So, kit lens yung kasama niya mismong lens pag binili mo siya. Meron siyang kasamang lens cover to avoid direct sunlight or para hindi masyado mataas yung exposure. Para hindi mag-against the light, ganun. Meron tayong strap para wrist strap para hindi masyadong mahuhulog. And as well as neck strap para hindi lalo mahulog. Yung mga marupok para sa hindi lalo para hindi kayo mahulog. Meron din siyang battery, of course. And then, we provide 16GB SD card para meron agad kayong memory. So, we will give you 5
tips kung paano ka makakuha ng better shots using Fujifilm X-A10. So, tip number 1, get to know the camera. So, paano nyo get to know yung camera? Explore. Huwag kayong sa mga first-time users ng mga camera, don't be afraid to explore yung mga buttons. Yan, so yung mga menu settings. Kasi meron naman, kahit mga pakialaman nyo yan, meron siyang reset kung saan babalik yung pinaka-basic default niya. Explore nyo din kung ano mas ganda. Kung ano bang mas maganda. Is it manual or using automatic sa inyong setting ng pinag-shootingan? Kasi minsan, sa labas mas maganda. Pag outdoor, mas maganda manual. Kasi, mas na-adjust mo yung lighting. Yan. So, don't be afraid, guys, to explore the buttons. Tip number 2. So, sa pangalawang tip namin, ito yung isa sa mga importanteng tips. Dapat lagi malinis yung camera lens nyo, tsaka yung camera mismo. Yes, iwasan natin, guys, na hawakan yung lens, tapos mag-i-incur siya ng mga fingerprints, dust. Nakaka-apekto kasi sa pictures yun. Yes, nakaka-apekto siya sa quality ng picture kasi minsan blurred na siya kasi mayroon siyang dumikit na fingerprint nyo. Yung mga ganyan. alikabok. Let's go na sa tip number 3. So, katulad din sinabi namin kanina tungkol sa ISO, make sure na kung saan kayong location nag-shoot or nagbablog, i-adjust nyo yung ISO nyo for better sensitivity to light. So, para mas maganda yung lighting nyo. Right now, sa Canon kasi ginagamit namin is naka-indoor kami, so we're using ring light, tapos naka-automatic siya. Kasi mas maganda talaga pag naka-automatic kapag nasa indoors as compare ka kapag nasa outdoors. Tip number 4. Tip number 4, kapag nagbablog naman, guys, or you're using it for video purposes, ilayo nyo siya sa hangin. Okay? Para wala kayo masyadong noise na naririnig. Yun. So, layo kayo sa electric fan, layo kayo sa aircon. Mas maganda yung video quality niya in terms of sounds kapag walang masyadong ingay or walang masyadong hangin na naproproduce. Tsaka hindi mahirap mag-edit kasi, di ba, pag mga ganun mga may ingay, gagamitan mo pa ng noise reduction. Tsaka, dagdag doon, pag magbibideo kayo, recommend din namin na gumamit kayo ng tripod para hindi magalaw yung video. Last tip. Tip number 5. In terms of aircon, mayroon kasi yung mga humidity. So, layo din kayo sa aircon para hindi masyadong mag-blurred yung mga quality ng images niya. Pag masyado kayong malapit sa malamig na bagay, mas malapit kayo sa malamig na bagay, mas nagkakaroon siya ng blurry effect. Effect at saka blurred. Blurry effect sa quality ng video niyo. So, layo-layo kayo ng onte para mas high definition siya. So, now let's go to how to use the camera. So guys, this is how to use our Fujifilm X-A10. So first thing, kailangan syempre tanggalin natin yung lens cap. Yan. So may siyang press lang to and then pull it niya. Yan yung pinakalock niya. Yes, para magamit niyo yung mismong lens. Tapos, para natin siya i-on. So, ayan guys, meron tayong 1, 2, 3, 4, and then 5 buttons sa pinaka-top right na camera. So, paano i-on? Itong naka-usling to, you just have to pull it to the right or twist it to the right. Para tumapat sa on. Para mag-on. Ayan, nag-on na siya. Tapos, ito naman, this one, yan yung ating different modes or different settings nung inyong camera. So, if you want it manual or kung gusto nyo siya ng custom or automatic. Ay, aperture priority. Pero what we suggest is for picture is SP or yung portrait, and then for video is SR+, which is advanced SR auto. Yan. So, punta tayo sa pang photos. Yan, SP. Tapos, ito yung pang shutter natin. Ito nasa taas ng on and off. Yan. So, you just have to click it. Yan, namatay. Tapos, okay na yun. So, how to go to the gallery to check your photo? Punta ka lang dito, guys. Sa mismong button na to. And then, yan na mismo yung picture. Yan yung pinaka-picture. If you wanted to delete it, just press the up button or itong AF, tas merong parang trash can. Press mo lang yan, and then frame. Press OK. So, Confirm ulit. confirm. Okay. Yeah. Deleted na siya. Tapos, balik tayo sa, if hindi ka pa contented,
just take another shot, tapos adjust mo na lang siguro yung lighting using this one button. So, ito yung pag-adjust ng brightness niya. So, twist nyo pa clockwise to darken. Yan. And then, counterclockwise to brighten. Kala ko to lighten. Yan. Tapos, if you want a video naman, just press this recording button. Yan. And then, automatic nagsistart na siya with the blinking icon. Yan. Then, press again para ma-store or ma-stop siya. Kung hindi kayo satisfied, kasi sa lighting, Gabi. kahit na in-adjust nyo siya, you can just pull this trigger button. Ang ganda ng Pull mga this words trigger? Ko. Ang ganda ng mga words ko. Just pull this towards you. Panis. Ayan. So, lumabas na ang inyong si Unding, lumabas na. lumabas na yung flash. So, you just have to press the shutter and then, ayun, ito ni, ganun. Lighting effects. Yan, yun na yun, na-flash na yun. Tapos, para i-return, just hold it. Huwag nyo igaganon. And then, wala nyo gaganyan. Huwag yung biglain. Masakit. Sakapain mo kayo. Just flex it and then return it. Alright. Tapos, if you wanted naman na mag-selfie, katulad na explain namin kanina, just flip the camera screen up and then pull it upwards. Yan. Tapos, ayun na siya. Automatic na. Automatic na yan. So, hi guys! And then, balik nyo na lang din siya ulit. Same pa din. Ito pa din yung shutter niya kahit naka-selfie yun. Tapos, you can explore everything. This one is for the timer naman. So, ikaw mag-ano. Hindi siya touchscreen guys ha. Kung hindi kayo satisfied sa kalapitan ng ano, just ito. So, this one, itong pinakamatabang, ang tawag dito, parang may roughness. Roughness na edge ng lens. This one for the zoom in and zoom out. Tapos, itong maliit na to, it's for focus. Kapag naka-manual. Pag hindi kayo naka-manual, hindi to gagana naman. Kasi naka-automatic kayo. Automatic focus yun. Yan. Tapos, if you wanted to charge naman, you can Charge. use If you wanted to charge naman. you can use this one. Yan. So, yung nasa baba, yung pang-charge. Yung nasa taas, yung pang-HDMI. You can use Type B charger here ng Android. Kahit ano cellphone, basta type B. Charger. Para pang-charge. And then, ito naman yung ating battery. Just pull it up. And then pull nitong ano para lumabas yung battery. Pero hindi naman necessary na yun kasi nga, pwede mo naman siya i-charge. Yes. Let's now go guys on how to connect the camera to your app. Kailangan nyo lang first is pumunta kayo sa Play Store. Yan. So, using your phone, you just have to go to Play Store. Kung Apple yan, App Store. Pero kung Android, Play Store. Tapos, search nyo, camera remote. And then, lalabas si Fujifilm camera remote. So, you just have to install it, guys. Yan, so wait for it. 12.53 MB lang naman siya. So, napakabilis lang naman yan. So, once installed na siya, you just have to open the app. So, press agree. Pag na-direct na kayo sa app, press agree. And then, allow to access your camera device location. Yan. So, meron tayong mga features yung app. So, you can do live view shooting. Ano ibig sabihin nun? Pwede nyo siyang ma-access yung camera nyo sa phone mismo. Tapos, yan. And then, you can also import it. So, let's start now. Okay, now you are going to choose your camera. So, like what we have mentioned kanina, yung Fujifilm XA10 is part siya or under siya ng X system. So, you have just to press it and then interchangeable lens camera. So, sobrang dami ng camera ng Fujifilm. So, choose nila yung XA10 and then add. Yan. Once add na siya, nakikita nyo, lalabas dito sa inyong parang upper left is yung inyong device. So, paano natin siya i-connect? Open your cameras. Once okay na siya, eto. Punta muna pala kayo sa gallery. Gallery muna. Yan. Tapos, press FN. Yan. So, lalabas dyan, sabi, start up Fujifilm for digital camera and select the function. So, ngayon, punta kayo sa Wi-Fi settings nyo. Sa cellphone. And then, i-connect nyo sa Fujifilm. Nakikita nyo naman yung pangalan sa camera, no? Wi-Fi. Fujifilm XA10 7585. Once okay na siya, balik kayo sa app. Yan. Yeah. And then, retrieve. It's retrieve. Retrieve. Ayan, connected to Fujifilm XA10. Tapos, re-register lang natin. So, press register.
Then, mag-load na siya. Sa camera naman, press OK to transmit. Yan. Once okay na siya, mag-off yung screen. Pero, may nakita kayong blinking dito. Ayan. So, nag-blink siya ng orange, green, orange, green, orange, green. No, it's red, green. Red, green, oh. Red, green, Yan. red, green. Oh my God, bakit ang mukha ko nakikita nila sa screen? So, now you are going to select yung mga files na gusto nyo i-import. Tapos, press import. And then, automatically, mapupunta na siya sa inyong gallery. So, that's it, guys! Okay, now to proceed with live viewing. Kanina, di ba sabi ko feature yun ng app? Pe-press nyo lang yung camera na yan. Ay, no, sorry, hindi pala yun. Ito pala, nasa taas. Yun. So, ngayon, nakikita niyo sa phone ko, gumagalaw yung phone screen ko, di ba? Habang ginagalaw ko yung camera. Kasi, yung phone ko, ginagamit niya yung lens ng camera. Pero, pag pinress ko tong parang camera shot dito sa phone, dito siya mismo Magti-trigger take ng din. picture, tapos diretso na siya sa gallery. Yun. Yun. Yan, nandito na siya. Mas maganda siya for long distance relationship, charot. For long distance capturing, kunyari, may groups kayo, tapos gusto nyo mag-picture, yan. Para makita nyo kung ano yung nakikita ng camera. Yes. Kung meron ba nabawas sa inyong tao doon kada picture. Okay, yan. So, para hindi kayo mahirapan na panagsiselfie kayo or nag-grouping, is hawak-hawak niyo yung napakabigat na camera. So, Fujifilm made you very convenient. So that's it for Fujifilm XA10. Sana nagustuhan ninyo yung aming mga tips, how to use, and some informational info. Useful Useful infos para sa ating camera. Sana magamit nyo siya sa inyong pagta-travel, pagpo-photoshoot, para hindi kayo maging mas hassle sa paggamit ng camera. Para hindi kayo insidente. Tsaka para ditskid ang datingan nyo. Yes. Pag ano. Ay na nga, hindi ka marunong eh. Yun, gano'n. Yes, and for our next vlog, we are now going to discuss or share you guys kung paano naman gamitin ang Nikon D5000 DSLR. So that's it, guys. If you like this video, don't forget to Like, comment, share, and subscribe. and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga vlogs. And always remember, love's a choice, so don't skip meals. Bye! Ops, wait lang. We are now going to play our new normal policy video para sa mga mag-rent sa aming Arkila Camera-For-Rent. See you guys next vlog.